Sabay-sabay. Sang Quan pumunta sa amo na kinuha ni John Won. Pakiusap niya sa amo, please stop. Pagkatapos ng lahat, 10 taon silang nakakulong kasama si Seiroy. Ngunit hindi sila nagtulungan at binugbog siya. So sinamantala ni Sang Quan ang pagkakataong ito para tumawag ng pulis. At matagumpay na dinala silang lahat. Si Isal ay nagsisikap na putulin ang lubad hanggang umaga. Mabilis niyang kinalas si Gonzo. Para magsanib puwersa silang dalawa para makatakas. Sabay-sabay. Sabihin mong nakoma pa si Roy. Sa panaginip, nasa tulay ang mag-ama. Humahantong sa kabilang panig ng mundo. Sabi ng tatay kung nahihirapan kang sumama sa akin. Emosyonal na niyakap ni Roy ang kanyang ama. Pero sabi niya masyado siyang odd. So hindi pa siya makakapunta. After said that, si Roy umatras sa tulay. Tapos biglang sabi ni Roy na gising. Ang matinding pagnanais na mabuhay ay humila sa kanya mula sa kamatayan. But say umiyak ng matagal si Roy. Napakasakit talaga ng mawalay sa kanyang ama. Imposibleng ilarawan. Sa oras na ito, Gunwan ay tumatawag din sa kanyang ama. Pero kabaligtaran ng sabihing Roy. Patuloy niyang sinisisi ang kanyang ama. Sinabi niya na ang lahat ay dahil sa kanyang ama. Kaya ngayon wala na siyang paraan pabalik. Ginawa niya ito para makapaghiganti. Dahil sa pakikitungo sa kanya ng kanyang ama. 5 taon na ang nakalipas. And at the same time saktan ng taong naging sanhi sa kanya. At ang kanyang ama na maghiwalay. Isa si John. Maginhawang sinabi. Ang lokasyon kung saan niya ikinulong ang 2 tao. Hinamon niya ang kanyang ama na pumunta. Pakakawalan niya ang mga hostage. Muntik nang matamba si German Jang matapos itong marinig. Ito ay totoo. Ganti sa inakala niyang anak niya noon. Pagkatapos magsalita, bumalik si Junwan sa detention place. Tinambangan ni Junso at bigla siyang binugbog. Mas gusto siyang talunin ng isa. Para maging secure at tumakas. But guns na nagpatigil sa kanya. So subjective na lang umalis ang 2 tao. Tumakbo sila palabas at sinubukang sumakay ng kotse para makatakas. Pero bago pa sila makatakbo, pinakinang ng mga gangster ang kanilang mga headlight para harangan sila. Ang amo. And Gowen lumitaw ang isa at pinalibutan ng 2 tao. Sa gilid na ito, sabi ni Roy kakagising lang at gusto agad pumunta sa V. So siyang na kaya Pinigilan siya ng sobrang lakas. Sabi agad ni Roy na mahal niya si TCO. Matapos sabihin na determinado siyang magligtas easy. O kahit alam niyang baka mamatay siya. Si Roy nakatanggap ng balita sa Chairman News where easy. O nahuli. Agad siyang pumunta sa bahay ni Chairman James. May mga sugat. Nagbanta si Roy na magsusumbong sa pulis. Kung hindi sinabi ni Chairman John kung nasaan ang mga hostage. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi madaling magbanta ang matanda. Pinilit niyang sabihin si Roy kay Neil at ipagpalit sa buhay ni Haiso. Sabihin mong mas gugustuhin ni Roy ang mamatay kaysa kay Neil kundi para sa kanya. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagmamataas at natunaw. Nakita yun ng matanda at tumawa na parang baliw. Sa huli, natupad ang kanyang pinakadakilang hiling. Ngunit bilang kapalit, ibinenta niya ang kanyang anak at sinira ang lokasyon sa papel. Tumayo ang Roy. At ipinahayag na hindi ko na siya kalaban. Ang nagbenta ng kanyang anak, kapalit ng pagluhod ng kanyang kalaban. Kasuklam-suklam din ito. Hindi mo na deserve na maging kaaway ko. Pagkatapos sabihin yon, inagaw ni Roy ang address at umalis na ang lalaking ito. Kahit ang matanda ay galit na galit. Sa gilid na ito, nakapaligid ang mga gangster. At naghahanda na pumatay ng 2 tao. Napatras si Isaiah at hinawakan ng pala. And Gunso pick up ang bakal sa paanan niya. Tumawag si Isaiah sa bilang ng 3. Para sumugod para lumaban. Ngunit sa sandaling matapos siyang magbilang. Ibinaba niya ang pala at tumakbo palayo. Iniwan si Gunso para subukan. To hold them off kasi gusto ni Jonso si Esau. Ginagamit ni Jonso ang natitirang lakas para pigilan sila. Nang malapit nang matapos ang amo. Pinigilan siya ni Jonso Junwon. Naiwan ng konting konsensya, para hindi niya saktan ng kapatid niya. Sumakay na sila sa kotse at hinabol si Esau. Na tumakbo ng malakas, right when malapit na siyang saksakin. Agad na tumakbo si Esau sa field. Boss Letes 2 juniors habulin. Habang siya at si Gunwon ay nagmamaneho para harangan ang daan. Tumakbo si Eastleigh sa kalsada sa matinding paghihirap. Nang sumugod ang kanilang sasakyan. At this moment dumating din si Roy. Tinapakan niya ang accelerator. At pinabilis sa buong bilis. Dumiretso sa sasakyan ng mga kalaban. Mas maganda ang sasakyan ni Roy. Kaya ligtas silang nakalabas na 2.
Is kaya masayang tumakbo at niyakap si Roy. Just as Gohan 1 at darating din ang amo. Sabi ni Roy nagmamakaawa. Kung pwede mag-withdraw si boss. Para sa kapakanan ng nakaraang relasyon. Hindi ko inaasahan na hindi ganoon ang nararamdaman ng lalaking ito. Nakikita yon. Nagpa siya ang isang kanta na manatili at harangan ang daan. Hinayaan munang tumakbo ang dalawang tao. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para mabilis na talunin sila. Buhay lang ang amo para lumaban ng matindi. Tumalon si John 1 sa kotse para habulin si Roy. Matapos tumakbo saglit ang dalawang tao. Sabihin mong masakit si Roy at hindi makatakbo. Huminto siya at mabilis na sinabing mahal niya ito. Katulad ng pagyakap nilang dalawa sa isa't isa. Sa gitna ng binilisan ni Street John 1 ang sasakyan. At nagmaneho patungo dito. Sabi ni Roy na galit at kumuha ng brake and threw it. Diretso sa kotse. Pinipilit siyang huminto. Sabi ni Roy sayo, sige magsumbong ka sa pulis. At siya mismo ay mananatili at lalaban ng baril. Hunyo minsan. Iba na ngayon ang 4 na taong pagsasanay sa bilangguan. And say pagod na pagod si Roy after the incident. So marami siyang binugbog ng baril. Si Boss at ang kanyang mga juniors ay natalo ni Sengkwon. Ngunit iniligtas ng tapat na lalaki ang kanyang buhay. Sana lang maging mabuting tao ang amo. Sa gilid na ito, sabihin mo akala ni Roy patay na siya. Bilang ang pag-iisip ng pag-save niya kaya. Binigyan siya ng higit na lakas. Sabi ni Roy tumayo ulit gumawa ng baril hinahangaan din ng isa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang talunin ang isang baril. But he himself collapsed dahil sa pagod. Saka lang siya nagbenta ay bumalik kasama ang mga pulis. Masayang nagyakapan ang dalawa. Kinaumagahan. Suwa. Nagsumite ng lahat ng ebidensya ng Jungas crime sa pulisya. Agad na sinibak ang bahay ni Chairman James. Pagsisiyasat. Inimbestigahan ng buong grupo dahil sa pangho-hold up. At panunuhol. Gustong aminin ni Chairman Jiang ang lahat ng sisi. Dahil malapit na siyang mamatay. Sabi ng secretary. Ang mga kasosyong restaurant. Lahat ay gustong kanselahin ang kontrata. Ang sitwasyon noon. Dahilan nito para malugi si Janga. At kailangang ibenta ang kumpanya. Narinig ito ni Chairman John at nataranta. Dahil malapit na niyang mawala lahat ng hiling niya. Para sa tulong sa lahat ng dako ngunit hindi magawa. Mapait na napagtanto ng chairman na ngayon. Ang sabi lang ay mail iligtas siya ni Roy. Isa si John. Ay nasa bilangguan sa mga kaso ng nabigong pag-aresto at pagpatay. At may criminal record na naglagay sa kanya sa bilangguan. Habang buhay. Sabi ni Roy. This side nagising din sa ospital. Ang una niyang ginawa ay yakapin ang taong mahal niya. Ngunit sinabi niya na ang ina ay labis na nagalit. Pagkatapos malaman ng lahat, saglit niyang pinagalitan si Roy sa ospital. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pasensya na lang ang sinabi ni Roy. Which may masaya at echo ang nanay ni DCO. Ay parehong masaya. Masaya silang lumabas ng ospital para sabay na umuwi. Pero pagdating nila sa restaurant, nakita nilang pumunta dito si President John para aliwin siya. So personal na pumasok si Roy sa kusina. Personal niya itong dinala. At niyaya si President John na tangkilikin ang ulam. Napakasarap ng lasa. It made him have a different view of Roy ability. Inihayag na ngayon ni Roy. Isasama niya si Janga sa kanyang kumpanya. Sabay alis ng pangalang Janga ng tuluyan. President John na may sobrang lungkot na mukha. Biglang tumayo. Biglang natunaw. At taos-pusong humingi ng tawad kay Roy. Gumawa siya ng masasamang gawain. Buong buhay niya ngunit sa huling sandali ay lumingon siya. Tanong niya kay Roy na patawarin ang kawawang matandang ito. At pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo sa lupa. Sabihin mo may pag-asa si Roy na si Chairman Jiang ay magpapako. Pero ngayon hindi na siya masaya. He was moved to forgive him lahat. Ngunit ang pagsasanib ay kailangan pa ring magpatuloy. Ang chairman ng dalawa, nagsimula ng negosyo na walang laman ng mga kamay. So isang malaking korporasyon sa huli. Dahil nawala pa rin sa kanya ang lahat. Dahil wala siyang puso. Then the meeting to merge Jenga sa kumpanya ni Roy ay ginanap. Natural na hawak ni Roy ang posisyon ng Pangulo. Nakatanggap siya ng kumpletong suporta mula sa mga shareholder. Huwag magpakamatay pagkatapos sabihin ang life-saving grace ni Roy. Mas nirerespeto niya si Roy. Ibinigay niya ang kanyang ambisyon mula noon. At tumahak ng bagong landas. Sabi ni Roy nagmula sa pagiging binata. May 2 kamay na walang laman. Ang kanyang ama ay pinaslang at nawala. Habang siya ay nasa kulungan. Ngunit may mabuting puso at walang hanggang kalooban sa huli.
Natamo nila ang lahat ng kaligayahan at kayamanan. Si Cyroy at Isaiah ay lumabas buong araw na iyon. Forever mamaya. Sapat na ang lakas ng loob niyang hawakan ng kamay ni Giselle. Binigyan niya ito ng napakadamdaming halik. Namuhay sila ng napakasayang buhay na magkasama. Dito nagtatapos ang pelikula kung sa tingin mo ay kawili-wili.